Ilonggo. Hi! Welcome sa ating YouTube channel. This is Ilonggo in Canada, and thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe, no? May 5 subscriber na po tayo at kakasimula pa lang po ng ating channel. So, katulad ng pinangako ko nung last na vlog ko, nag-vlog ako sa immigration ng Pilipinas. So, ngayon, yung iba-vlog ko, yung immigration naman ng Canada, no? So, sana po marami kayong natutunan at na-realize sa last vlog natin, no, na hindi dapat tayo matakot or ma-stress kung legal tayo at dumaan sa tamang proseso yung ating papers papuntang Canada, no. Walang dapat i-stress, wag tayo mag-overthink, no. So, yung naranasan ko, konting recap lang sa ating last vlog, no. So, napakadali lang po ng ating napaka-smooth lang po ng ating experience sa immigration ng Pilipinas. Hindi tulad ng mga napanood natin sa mga vlog na usual na vlog na napapanood na grabe yung stress nila sa immigration. Ewan ko kung totoo yon or kung totoo man yon, di natin sila masisisi, sa kanila yon. So, yung experience ko naman is napaka-smooth sa immigration ng Pilipinas, no. So, we're very, very blessed na ganun yung nangyari at napakalaking relief yon at realization yon. At ito yung gusto kong i-share sa inyo na wag dapat ma-stress, wag dapat mag-overthink, no. So, sana nakatulong ako sa first vlog ko. So, sa second vlog naman, ito yon. Excited ako dito. So, sa second vlog, immigration ng Canada. So, marami akong revelation dito, no? So, first, katulad ng immigration ng Pilipinas, unexpected din yung nangyari sa akin, no? So, di ba, so, yung pag sinesearch nyo or so nababalitaan yung social media, mas stressful daw sa immigration ng Pilipinas compare sa Canada. Yung nangyari sa akin is baliktad. So, not totally baliktad. Yung ibig kong sabihin, yung parang yung intro ko pagdating ng Vancouver is medyo stressful, no? So, eto na, ikukwento ko sa inyo. So, yung nangyari naman sa akin, no, sa immigration. Pagdating ko sa immigration ng Vancouver, kasi bago ka pumunta talaga sa destination mo sa Canada, kailangan mong dumaan sa Vancouver. Kung hindi ako sigurado kung east or west or south or north yon, basta Vancouver or Toronto ba yon, kung saan ka dadaan ng immigration, hindi mo sigurado. Baka kasi sa akin, bago pumunta ng Calgary, Vancouver muna, doon ako i-check or doon ako dadaan ng immigration. So, Vancouver muna, after ng immigration Vancouver, Calgary. So, yun yung destination ko, no? So, ito na nga, no? Pagdating ko ng Vancouver, so, may 4 hours ako na layover kasi yung aking flight is connecting flight. Pilipinas, papunta ng Tokyo, Japan. Japan to Vancouver, Vancouver to Calgary. So, yun na nga. Nung nasa Vancouver na po ako, no? Kasi yung instruction sa akin, galing ng Pilipinas, nung sa Pilipinas pa lang, kukunin ko daw yung aking mga bagahe sa Vancouver. Doon ko daw kukunin, no? So, nung paglapag ko sa Vancouver, yung first na inisip ko, kailangan ko munang i-secure yung aking mga bagahe, no? Kasi 4 hours lang yung layover, kailangan ko maximize yung oras ko, no? Pagdating ko doon, talagang hinanap ko yung bag ko. Natagalan ako doon. Yun yung first na stress ako doon. Kasi halos naubos na lahat ng mga bag na nakaikot. Hindi ko pa nakuha yung bag ko. Kaya medyo nagpanic na ako, no? Naka 15 minutes to 20 minutes na ata ako doon nag-aantay. Sabi ko, sayang yung oras, no? So, yung ginawa ko, nagtanong hanggang na-verified ko, no, na sa Calgary na pala kukunin yung bagahe. Doon na pala. So, doon pa lang na-stress na tayo, no? As in,
Kasi alam mo na, yun na yung last eh. Last na parang exit point ko eh, na kung saan kung makakapasa ako doon sa immigration, as in welcome to Canada na talaga. Yun na yun. Kaya medyo na-stress talaga ako doon, no? Paglapag ko, medyo yung intro ng aking paglapag is hindi maganda, no? So, nung nalaman ko na doon na pala sa Calgary, dali-dali na ko nang hinanap yung immigration, no? Tanong-tanong lang. Grabe yung tanong ko para at least mabilis kung may mga delayed man sa aking sa immigration or may mga hassle man na mangyayari, at least maximize ko talaga yung oras ko. Kaya talagang pinipilit kong madaliin or gawin talaga lahat para at least makasave ako ng oras. Yun na nga, nung na-confirm ko na yung bagahe ko sa Calgary na, dali-dali kong hinanap ng immigration. So, nung nakita ko ng immigration, pasalamat ako doon kasi Pinoy yung nagbabantay sa labas ng immigration, no? So, nagtanong ako sa isang Pinay doon na, yan na nga, kung anong gagawin. So, sabi niya, pasok lang po, doon na po mag-antay. So, yun na nga, pumasok na ako sa immigration, no? Pagpasok kong ganon, so, grabe na, ang weird ng ambience. Parang tahimik na maririnig mo lang yung mga immigration officer na nagsasalita. So, parang halatang medyo kabado ang lahat or as in, grabe. Siguro pagpasok ko, may nakita kong mga 8 or 5 na tao doon. Karamihan Pilipino. Yun yung maganda doon. Pagpasok ng immigration, yung itsura, sa harap, puro immigration officer. Hindi katulad sa Pilipinas, tumatayo ka hanggang nag-aantay sa mga, nakatayo ka lang sa immigration officer eh. Pagtayo mo, pag nakapila ka, punta ka sa immigration officer, nakatayo ka eh. Iba sa Vancouver. Yung immigration nila, parang isang kwarto or malaking mahabang kwarto, no, na sa harap mo mga immigration officer. Parang sa Pilipinas din yung setup niya, parang nagbabayad ka lang ng bill sa Meralco. Yun yung setup ng immigration doon. So uupo ka, may mga upuan sa gilid, tapos may mga immigration officer doon, mag-aantay ka kung tatawagin ka, no. So siguro sa maraming klase eh. Kung student ka, sa ibang linya, student, temporary foreign worker, iba-iba. So, nung pag-upo ko, siguro pangatlo ako or pangalawa, may dalawang Pinay akong kasama. Isa student at isang pares din sa akin, temporary foreign worker. So, nung tinawag na yung isa, medyo nag-observe tayo. Yung first na impression ko, no, ito talaga yung pinaka-opposite sa lahat. Kasi based sa mga napanood ko social media, sa YouTube, nag-research tayo bago tayo umalis. Sabi daw, ito po yung experience ko, personal experience ko, no, personal observation ko. Lahat ng sasabihin ko po ay personal observation ko lang. Basics, personal talaga na experience ko at nakita ko. So, yung mga immigration officer, iba-iba. Merong Asian, merong Canadian, no? Yung unexpected talaga na hindi ko na inaasahan, yung immigration officer ng mga Canadian. Especially yung babae. Grabe. Alam mo bang hindi ko na-expect na napakabarako nilang umasta, napakasiga nilang umasta. Hindi ko na-expect yun. Yun yung nakakatakot na na part doon. Grabe, parang siga talaga na umasta yung mga Canadian officer. Babae pa yan grabe, as in barako talaga, sobra pa sila sa mga lalaki umasta. Hindi ko masasabing mayabang yung dating sa akin eh. Parang astig talaga magsalita, astig umasta. Sorry, pero yun yung impression ko eh. Compare sa Asian ng mga lalaki,
Yung Asian ng mga lalaki naman, malalaki. Malalaki yung katawan. Ah, yun yung ano pa, mas polite sila, mas pleasant sila mag-accommodate compare sa Canadian. Sorry, pero hindi ko yun expect talaga. Babae pa. So, yun din, yung nung umupo ako, nag-observe ako, sabi ko, sana hindi ako mapunta sa mga Canadian na grabe. Astig, parang nakatakot. Parang hindi sila tumitingin sa iyo, parang pagtawag nila ng pangalan, seryoso. As in, parang grabe. Grabe talaga. So, yun na. Yun na nga, nung ako na nga yung nakapila or nag-aantay ako, nagtatanong-tanongan din ako sa mga Pilipino. Medyo may konti kaming nag-usap kami sandali. So, grabe no. Maraming student talaga akong nakita doon na nakausap. So, yun yung pinakamarami, I think, sa mga Pinoy doon na nakakasama ko. So, yun na nga, no? So, yung may Pinay akong kasama na tinawag ng immigration, no? Babae yung tinawag siya. Pinatid niya yung papers niya at pagkatid, I mean, yung tinawag siya, pumunta siya sa immigration, hiningi yung mga documents, tinignan ko lang. Mga two documents lang ata. Yeah, 1 or 2 documents at isang passport, no? Pinasa niya, tapos pinaupo agad. Sabi daw magantay lang kasi na-overheard ko yung yung usapan nila eh. Sabi ko, ganun lang ba yun? Na papasa mo, paupuin ka. So yun na nga, ako na yung tinawag, no? Yung pangalawa, babae din, Canadian. Kinabahan ako doon. Kasi doon ako napunta eh. Nung tinawag ako, so pumunta ako sa kanya, no? Siyempre nag-greet tayo. Hi, good afternoon. So, hindi nag-greet sa akin, walang greetings na iningi agad yung mga documents na gusto niyang hingin sa akin. Yung hiningi niya sa akin is passport with visa stamp. Yung pangalawa is contract ulit sa employer na contract. Hindi ako sigurado, 2 o 3 ata. Medyo nakalimutan ko eh. I think passport and contract lang ata yun eh. So, nung hiningi sa akin yung passport, saka with visa stamp, no? Tsaka yung contract, paghinging ganon, sabi niya, upo lang daw, sit down lang daw. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin, no? Or hindi ako prepared kung anong kasunod na mangyayari. Nung pag-upo kong gano'n, hindi umabot siguro ng 10 minutes yung sa akin. Tinawag na ako. Nung pagtawag sa akin, binalik yung papers ko, yung contract tsaka passport. Sabay bigay ng isang papel, hindi ko alam kung ano yon. Sabi niya sa akin, congratulations, welcome to Canada. Kinuha ko lang yung papel na gano'n. Sabi ko lang thank you, pero hindi ko alam kung tapos na o hindi. Tinanong ko pa siya, are we done? Or am I allowed to go? So, yes, of course. Hindi ako makapaniwala na. Sabi ko, ganun lang yon. Wow. Grabe, napakalayo ng mga narinig ko, no? Walang tanong-tanong. Binigay ko lang yung papel ko, yung kailangan niyang papel. Umupo ako, tinawag, binigay yung papel na may kasamang yung papel na binigay sa akin is yung work permit. Yun pala yun. Yung passport na with visa stamp, hindi pala yun work permit Take note, hindi pa yung work permit. Paglapag mo sa Vancouver Immigration or Canada Immigration, dun ka lang bibigyan nila ng work permit kung ma-verify na nila yung papers mo. Kung pasado ka na talaga sa kanila, no? So, wow, grabe, napakalayo. Ulit, napakalayo. Imagine mo yun, no? Walang tanong-tanong. Grabe, sa Pilipinas, ang daming pinanood, ang daming prepared, ang daming research. Pagdating mo doon, walang tanong-tanong, binerify lang, congratulations. Wow. Again, no,
I feel so blessed, no, na napaka-smooth ng journey ko, no, papunta doon. Malayo sa mga papuntang Canada, malayo sa mga napanood ko at sa na-research ko, no. At eto yung gusto kong gawin na gusto kong i-share yung experience ko sa mga kababayan nating Pilipino na papunta dito sa Canada, no, especially na meron ng visa at papunta na talaga dito, no, na wag masyadong mag-overthink. Experience nila iba rin yung experience mo papunta doon. As long as legal, dumaan sa tamang proseso yung papel mo, wala kang dapat i-worry, no? Basta dalhin mo lang lahat, i-file mo ng tama yung mga papers mo, siguradong smooth yung journey mo papunta sa Canada, no? So, yun yung gusto kong i-share sa inyo, no? Na sa kababayan natin para at least man lang ma-realize nila yung mga bagay na yun, na wag masyadong ma-stress, makatulong tayo sa kanila. Na ano lang, wag mag-overthink ng masyado. Kumalma ka lang, mag-relax ka lang. Kasi legal ka, dumaan ka sa tamang proseso, siguradong smooth na yung journey mo, no? At syempre, pinaka-importante sa lahat, katulad ng sinabi ko sa last vlog ko, huwag kalimutang magdasal, no? Magdasal tayo. Ito yung pinakamalaking bagay na dapat namin gawin, magdasal, no? Kasi pag wala si Lord, I think wala talaga lahat, no? The first thing na pinasasalamatan ko talaga is si God. Pag wala si God, siguro I'm sure hindi lahat to mangyayari, no? So yun lang yung gusto kong i-share sa inyo, gusto kong makatulong sa inyo na i-share ang aking experience, na makakuha kayo ng tamang information na magagamit nyo sa inyong journey papunta dito sa Canada, no? So, I hope nakatulong talaga ako sa inyo. At sa susunod na vlog natin, no, i-share ko sa inyo yung aking journey papunta dito sa Canada, no. Yung may mga vlog ako, yung may mga video talaga, no, galing Pilipinas, galing sa probinsya, Manila, province ko, Negros, to Manila, to Tokyo, then Vancouver to Calgary. So, yun. So, marami pa tayong susunod na vlog, no? Himayin natin ng unti-unti para at least makatulong tayo, maging informative yung vlog natin sa ating kapwa Pilipino, no? So, salamat sa ulit. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment, no? May mga tanong kayo at siguradong sasagutin ko yon, no? Once again, this is Logo in Canada. Thank you and God bless.